Muling nabulabog ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng maanghang na salita ang dating 3-division world champion na si John Nariel Cuadro-Alas Casimero sa kanyang opisyal na social media account na Cuadro-Alas It's My Boy. Sa kanyang pinakahuling post na mabilis na kinagat ng mga boxing fans, ipinasilip ng mapangas na buksingero ang kanyang kasalukuyang kondisyon habang nagpapadala ng matalim na mga mensahe para sa mga taong patuloy na nagdududa sa kanyang kakayahan. Papawis lang mga boss, abangan nyo ang update ko. Excited na ako na sumala nga. Parang gusto ko na naman kayo pakitaan. Payag ni Casimero na nagpapahiwatig na puspusan na naman ang kanyang ginagawang paghahanda para sa kanyang pagbabalik sa lona. Hindi naman pinalampas ni Cuadro-Alas ang kanyang mga kritiko na tila binabaliwala ang kanyang mga nakaraang tagumpay. Bungbangis na binalikan ni Casimero ang mga negatibong komento ng mga tinatawag niyang walang bilib. Binigyang din niya na hindi biro ang kanyang mga pinatumbang kalaban sa ibabaw ng ring, partikular na ang mga itinuturing na dambuhala sa sport. Wala pa ring bilib ang mga taea. Malaking isda na yon, pinagulong ko. Sila na lang kaya pagulungin ko no? Dagdag pa ng buksingero na kilala sa kanyang pagpapasabog ng punches at walang takot na personalidad. Bagamat hindi pa opisyal na pinapangalanan kung sino ang susunod na makakasagupa, ang katagang malaking isda ay agad na nag-iwan ng malaking tanong sa mga analyst at fans. Marami ang nag-iisip kung ito na ba ay patungkol sa mga nakarang kampyon na kanyang pinabagsak o isang babala para sa mga nagharing-hari sa kanyang dibisyon na posibleng makatapat niya sa mga susunod na buwan. Inimok ni Cuadro-Alas ang kanyang libu-libong taga-suporta na manatiling nakatutok para sa kanyang susunod na malaking anunsyo na tiyak na yayanig sa dibisyong kanyang kinabibilangan. Samantala mga kwento, gumuho at nabaon sa matinding pambabatikos ang reputasyon ng WBC World Featherweight Champion na si Bruce Carrington matapos ang isang matabang at nakakabagot na performance sa kanyang kauna-unang title defense. Imbes na itaas ang kanyang stock para isang mega fight laban sa Japanese Pound superstar at unified super bantamweight king na si Naoya the Monster Inoue, kabaliktaran ang nangyari dahil umani ng kabi-kabilang pinalait si Carrington. Mula mismo sa American boxing media, hinarap ni Carrington ang challenger mula sa Mexico na si Rene Palacios na rank number 9 lamang sa naturang dibisyon. Bagamat nakuha ni Carrington ang unanimous decision matapos ang 12 rounds upang mapanatili ang kanyang korona, bigo siyang patumbahin o dominahin sa impresibong paraan ang mas mababang kalaban. Kaya dahil dito, ang pangarap niyang hamunin si Inoue na napabalitang nagbabalak umakyat sa featherweight division ay nakatanggap ng malamig na tubig. Matagal na nagpaparinig at nagpapansin si Carrington sa kampo ng Monster upang makasa ang isang mega fight. Ngunit ang pinakahuling pinakita ay nag-iwan ng lamat sa kanyang kredibilidad. Pero sinabi naman ni Carrington na itong si Inoue ay talagang mga pipitsugin ang kanyang mga nakalaban dahil hindi pa raw nakasubok sa Inoue na isang buksingero na katulad niya. Mga kakwento, sa ngayon habang itong si Inoue ay nananatiling nasa tuktok ng boxing world, si Carrington naman ay naiwang may malaking sugat sa kanyang imahe, malayo sa maingay at dominanting buksingero na kanyang pinagmamalaki bago ang laban. Pero may punto rin nga ba siya? Itong si Inoue dapat pang lumabas sa lungga para patas ang labanan o magpapagong-pagungan. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.